Today we'll be studying this wonderful message, Covenanted to Succeed in Life. Ang Diyos ay gumawa ng tipan, at ang tipan na iyon ay para sa bawat isa sa atin. We have the two major covenants, the covenant of Moses, or the Old Covenant, which is called the Sinaitic Covenant. And the second one is the New Covenant, which is called the Covenant of Grace. Subalit sa Old Covenant, God found fault with it. So ang Panginoon ay nasumpungan niya po na may kulang, may dapat baguhin. God found fault with the Old Covenant of law. Ang sabi po rito sa NLT, if the first covenant had been faultless, there would have been no need for a second covenant to replace it. So the reason why the Old Covenant was replaced, may nakita ho ang Panginoon na dapat ayusin. Hindi ho nangangahulugan ang Diyos ay nagkakamali. Ang Diyos ay walang pagkakamali, ang nagkakamali lang yung mga taong tumutupad ng tipan na ito. And that's why God made a new covenant. God knew that no man could be justified and made righteous by the law. Alam ng Panginoon na ang tao ay hindi ho aariing ganap at siya ay magiging matuwid dahil ho sa batas. Kaya nga ho, isa itong paalala sa mga kaibigan po natin na hanggang ngayon ay pinipilit na magpa sa ilalim ng tinatawag po nating Old Covenant. Nang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 2 verse 16, will never justify us, knowing that man is not justified by the works of the law. Maliwanag po yan. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. So, klarado at maliwanag na wala pong inaaring ganap dahil ho sa gawa ng batas. Only the blood of His Son would be able to justify us and make us righteous in Christ. Maliwanag po sa tinuturo ng banal na kasulatan na ang isang tao ay inaaring ganap dahil ho sa dugo ni Kristo. Patunayan po natin. Ang sabi po ni Apostol Pablo ay maliwanag. Since we have now been, what? Justified by His. So it is not by the works of the law. It is by the blood. How much more shall we be saved from God's wrath through Him? So the reason why you and I are saved from the wrath of God, it is because of the blood of Jesus. And the blood of Jesus Christ is the reason why we have a new covenant today. Under the law, even the best failed. Under grace or the new covenant, even the worst can be saved. Ito po yung napakaganda at malaking pagkakaiba. Now, sa lumang tipan, maging yung pinakamainam ay bumabagsak. Yung pong sinasabi natin the best people ay bumabagsak. Pero ito ang maganda sa bagong tipan, which is called the better covenant or the covenant of grace. Even the worst can be saved. Tingnan natin at patunayan natin. Sa loob ng 1,500 years under the covenant of law, not a single person was made righteous by the law. Wala hong naging matuwid dahil sila'y sumunod sa batas. Now listen, ang sabi po ng banal na kasulatan, kapag tayo po ay nagpipilit sumunod sa 10 kautusan, nag-fail ka ng isa, you failed all. James chapter 2 verse 10. Ito po ang napakaganda. Even the best of them, such as David. Sino ba si David? The Bible described him as a man after God's own heart. Pero ano nangyari? But still, he failed by committing adultery. Kanino? Kay Bathsheba. At ito ang pinakamatindi. Pinapatay pa niya si Uriah, na asawa po ni Bathsheba. So makita po natin, in the Old Covenant, even the best will fail. So what hope then do we have under the law? So anong pag-asa mayroon tayo sa law?
Ang sagot ko po dyan ay malaking no. Praise God. That under the new covenant of His unmerited favor, even the worst of us can call upon the name of Jesus and receive Him as our personal Lord and Savior, and we can be saved. Di ba sabi ng Bible, ang sino mang tumawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Ikaw man ang pinaka-worst criminal, ikaw man ang ikangay itinatakwil ng lipunan, even you are considered to be the worst in this generation, you can be saved through Jesus Christ. That is what the new covenant can do. We can be made righteous by faith in Jesus' mighty name. By faith in Christ, you are under the new covenant of unmerited favor through Jesus' finished work. Now, tingnan nga po natin. Totoo ba na sa bagong tipan, you can be made righteous through Jesus Christ? Patunayan po natin sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21. I'm reading from the King James Version. For He had made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be, what? The righteousness of God in Him. Ang sabi mo sa Tagalog, yung hindi nakakakilala ng kasalanan. Ibig sabihin yan, wala po siyang kasalanan. Yung hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Bakit? Upang tayo'y maging sa kanya ay katwiran ng Diyos. Listen. Through Jesus Christ, we can be made righteous. And that's why, ang ino-honor ng Diyos sa langit ay hindi po yung ating self-righteousness. Ang ino-honor ng Panginoon doon ay yung righteousness ni Kristo na binigay sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Now, you are the righteousness of God. Sabihin mo sa katabi mo, you are the righteousness of God. Praise God. The old covenant based on your works is now obsolete. Ano bang ibig sabihin ng obsolete? Ano bang ibig sabihin ng obsolete? Wala na, hindi na pwedeng gamitin. So, what is the purpose of the law? Hindi mo na siya pwedeng palanganan. Hindi mo na siya pwedeng i-practice. Now, what is the purpose of the law? Ang liwanag sa Galatians, it is our schoolmaster. Ang trabaho ng batas ay ituro sa atin sino ang tagapagligtas. Now, the law will show you who you are. We are sinners before Him and we cannot save ourselves. But praise God, the law will show us the coming Redeemer. The law will show to us the greatest Savior of our sins. Na sa Old Testament, hindi pwedeng patawarin ang iyong kasalanan ng law, ng pagsunod sa law. Right? The law could not save you. It is Jesus na pinapahayag ng law ang pwedeng maging tagapagligtas. Amen po ba tayo dyan? Alright. Tingnan natin. Totoo bang obsolete na? I'm reading from the New International Version. Kaya nga ho yung mga proponents po ng pagsunod sa law, kaya kawawa naman po yung mga kaibigan po natin sa Banista. Pinipilit sundin ang kautosang hindi na para sa atin. Ang batas na sinusunod natin ay batas ni Jesus Christ. And that is the new covenant. And it is called the covenant of grace. Alright. By calling this covenant new, He has made the first one, obsolete. And what is obsolete and aging will soon disappear. Let me give you a simple illustration. Sino sa inyo may computer sa bahay? Alright. Yung pong mga computer po natin nung unang-una, obsolete na ho yun. Wala na ho yun ngayon. Hindi na po pwedeng magamit sa bagong teknolohiya ngayon. Ano na tayo ngayon? Windows 8. Hindi na ho magagamit yung pong mga naunang labas na computer po natin. Ibig sabihin yun, obsolete na yun. The same with the old covenant. You should not be under the old covenant. You are under the new covenant. Kaya nga napakahalaga, you have to rightly divide the Word of God. When you make an interpretation of the Bible, always consider saan ba nagtapos ang lumang tipan. Sino ba ang uling propeta? Alam natin, ang uling propeta ay si Juan, di ba? So, ang Biblia nagsasabi, we have to rightly divide the Word of God.
So how can you rightly divide the Word of God kung hindi mo alam kung saan magdi-divide? You see? So saan po tayo dapat? Ang pinaka-paghahati ng Old Testament sa New Testament ay yung kamatayan ni Kristo sa krus. Alright? Kaya nga ang tanong, when you interpret the Bible, yan bang talata yan before the cross or after the cross? You see? So before the cross, they are under the New Covenant. Pero after the cross, we are no longer under the Old Covenant. We are under the New Covenant. You see that? Oh, mayroon po mga interpretasyon sa Bible na napakahalaga. Now, let me give you an example. The book of Hebrews ay hindi ho yan para sa mga Kristiyano. Kaya nga, Hebrews, para kanino yan? Parang wala ko narinig, ha? Para kaninong Hebrews? Kasi Hebrew, it is not for us. Eh, mayroon pang palusod dyan tayo spiritual Jews. Now, ang tanong dyan ay physically, ano ho tayo? Gentiles. And we are no longer Gentiles. We are now the church of Jesus Christ. And we don't belong to the Hebrews. Kaya hindi na natin dapat pagtalunan ho yung mga talata doon sa Hebrews. Kasi para sa Hudyo yun, it is not for the Christians. Minsan mayroon pang mga nagdidibatihan pa dyan. Huwag na ho natin pagdibatihan yan. It is not for us. So when you interpret that, interpret it according to the context. Amen. Katulad po ng mga nakaraan, we interpret Matthew chapter 24, pinipilit natin yun sa mga Kristiyano. Matthew 24 and Matthew 25 is not for the believers. That is for the Jews. You should not use that for the believers. So you have to rightly divide the Word of God. May kausap pa ba ako? Sa Tagalog, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan. Ano sabi niya? Pinawalan niya ng bisa ang mga una. At anumang nawala ng bisa at naluluma ay malapit ng mawala. Kaya nga sabi ng Panginoon kapag dumating na, yung schoolmaster ay nagtuturo yan ng parating na tagapagligtas. Pag dumating na yan, obsolete na yung luma. Nagampanan na ng luma ang kanyang tungkulin. Kaya hindi na tayo dapat magpumilit na magpasailalim doon. Yes, mayroong mga talata sa lumang tipan at mayroong pong mga kautusan doon na malaking tulong pa rin sa atin sapagkat doon natin itinitrace yan. Halimbawa, yung be ye holy for I am holy, yan po'y matitrace natin sa aklat ng Leviticus. Yun po'y nagpapatibay na yun ay bigay ng Diyos na kautusan. Di ho ba? So, yun po yung papel ho nun. It is our schoolmaster. Alright, it is no longer relevant for the new believer who are in Christ today to be under the old covenant with Moses. God found fault with the old covenant of law. Tingnan ninyo ang sabi ng Hebrews 8:7. If the first plan, ito po ay the Message translation. Kaya minsan maganda, tingnan nyo lahat ng translation, it will help us a lot to understand it clearly. Alright, ulitin ko po, walang masamang translation. Lahat yan ay kailangan. At yan ay naisulat at walang sablay dyan. Bagamat may mga minsan na hindi makuha yung word for word, pero ang mahalaga, yung thought nandun. Alright? If the first plan, the old covenant had worked out, a second wouldn't been needed. Kasi minsan nagkakaproblema dito. When we were in the seminary, pinagtatalunan, alin ba talaga yung translation na kailangan? Alin ba talaga? Yung mga Baptist, ang paniniwala ho nila, ang pinakamalapit ay King James Version. Pero sino ba mga gumawa ng King James Version? Most of them are not believers. Pero sino ba ang gumawa ng NIV? Ang gumawa ng NIV, all of them are born-again Christian. Tanong, alin ho ang mas magandang basahin? Yung gawa ng mga born again o hindi gawa ng mga born again? Kayo na po ang umusga at wala akong dahilan. At wala po akong dahilan para sabihin sa inyo alin ang i-advise ko. Ang advice ko, basahin ng lahat ng translation. May kausap pa ba ako? Hindi basahin ng lahat ng translation. At ang pinaka-suma ng pupuntahan natin ay yung original na translation. Ano yan? Greek? Hebrews. Hello? May kausap pa ba ako? Kaya ako, anong i-recommend ko, Pastor?
kung alin ang maintindihan nyo. Tapos. Kung alin yung maintindihan nyo, translation. Yun ang basahin ninyo. Magpupumili ka sa English, Tagalog ka pala. O di sa Tagalog ka. Ang Tagalog din, may mga pagkakaiba. Ang Tagalog na ang dating Biblia, ang hirap intindihin. Kasi King James counterpart yun, di ba? Yung po namang mabuting balita. Yung iba po bansa sa mabuting balita ay nawawala. Mahalaga, mayroon kang mensahe mula sa Diyos. O katulad po ng NIV at saka King James, may pagkakaiba ho yun. Sa King James, ito, let me give you an example na talagang mayroong pagkakaiba. Pero, hindi ho yun ang issue. Ano sabi mo? There is no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. That is the King James Version. Sa NIV, there is no condemnation to those who are in Christ. There is no condemnation to those who are in Christ, period. Sa Greek ho, wala ho yung who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala ho sa Greek yun. Naintindihan nyo mga kapatid? Pero ang nandun lang, there is no condemnation to those who are in Christ. Kasi po, kung nasa Greek yun, di may condition pala na ang isang Kristiyano walang condemnation. So napakahalaga, don't base on one translation. Don't base on Tagalog lang. Salisigin natin lahat. Amen po ba tayo dyan? Kaya nga tayo nasa church para mag-aralan ho tayo. Yung alam niya, praise God for that. O di tanggapin mo. Yung hindi niya alam, mayroon kang alam, ibahagi mo. And at yan ay magsasama-sama. We will complement each other. And we will be learning a lot from the Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, anong translation na pinakamaganda sa lahat? Ang recommendation ko, kung ano ang angkop sa'yo. Pero ito ang base translation. Na pinakamagandang translation ay translation na nasa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, pinakamainam na translation, yung translation ng buhay mo. Nababasa ng lahat ng tao yan Amen! That is the best translation. Go on, palakpak natin si Lord. Di ba sabi ng Bible, you are the walking Bible. O yung translation mo. Alam mo nga lahat ng translation, sama ng ugali mo. Amen. Pero wala dyan sa CGM. Dahil ang mga nasa CGM, binabago ni Lord araw-araw. Hallelujah. Hindi pa tapos si Lord sa atin. Pero matatapos din yan. At kung hindi ka magbabago, tatagpusin ka na niya ngayon. Now, look at the NLT. If the first covenant had been faultless, there would have been no need for a second covenant to replace it. The Living Bible captures the Apostle Paul's exasperate with the Old Covenant of Law. Nasa pulpo ni Apostol Pablo. Tingnan natin yung The Living Bible. NLT at saka Living Bible halos magkahawig yan. Pero tingnan natin yung pagkakaliwat sa The Living Bible. The Old Agreement, referring to the Old Covenant, the Old Agreement didn't even work. Yan ang tunay sa Greek. It didn't work. Yan yung tunay sa Greek. O na-capture ni kaya may mga translation na talaga nasasapul niya yung Greek. At may mga translation naman na pinaliwanag niya yung Greek. Ibig sabihin, ininterpret na. Gets nyo po? Ininterpret na niya. Alright. The Old Agreement didn't even work. If it had, there would have been no need for another to replace it. So kung yung Old Covenant nag-work, di wala ng second. Di ba? Alright. But God Himself found fault with the old one. For He said, the day will come when I will make a new agreement with the people of Israel and the people of Judah. Kita nyo? Nangako ang Diyos na gagawa siya. At ginawa na nga niya. Think about this objectively. Mag-isip po tayo ngayong umaga. Based on this portion of the scripture that we have just read, if there was nothing wrong with the old covenant of law, why would God give up His one and only precious Son to be brutally crucified on the cross so that He would cut a new covenant with us? Kung hindi na kung ayos na ho yung old covenant, bakit kailangan brutally mamatay po yung kanyang anak para lang makapagawa ng bagong tipan? Hindi ho naglulukuhan at hindi ho niloloko ng Diyos tayo. He loves His only begotten Son
But He offered it to us. He offered Jesus to us. He was brutally wounded and died on the cross in order for Him to make a new covenant. Kasi po, kailangan po ng pagbabago ng tipan, kailangan may pagbububo ng dugo. Kinakailangan may magbuwis ng buhay. Blood is always involved. Why would He be willing to pay such a heavy price, allowing Jesus to be publicly humiliated and to suffer inhuman violence if there wasn't something fundamentally wrong with the old covenant of law? Think about that. God's grace and unmerited favor is the new covenant that you can enjoy today. Praise God. The old covenant is obsolete, and now God is giving us the new covenant. Don't return back to the old. Face the new one. Let me ask you this question. Alin ang gusto niyong gamitin? 3210 or yung Android? Yung may internet na, may wifi. Alin ang gusto niyong gamitin? Yung may laro na snake? Yung may laro ng Angry Bird? May Minion Rush? Etc. etc. Yung may zombie versus plants? O yung snake? Oo, umiikot-ikot lang. Yun lang. At saka, alin ang gusto ninyo na kikita nyo yung kausap ninyo? O nandun ka pa rin sa black and white? 3210. Which is much better? The new one or the old one? Alin ang gusto nyo? Beeper? O cellular? O, nasa inyo po ang pagsagot. I'm just illustrating to you what God is telling us this morning. Amen? Alright. Ano gusto niyo? Naglalakad o nakasakay sa aeroplano? Dakila kang martir. Kung mayroon ng aeroplano papuntang Jensan, maglalakad ka lang at magbabangka. Which is much better? Nakasakay sa kabayo o nakasakay sa bus o sa kotse? Yung mahilig sa gustong bumaho sa kabayo. Di ba? Pero yung mga sosyal, nasa taxi. Naka-aircon. Which is better? Riding on a horse or riding on a taxi? Taxi. Which is mas mabilis? Taxi o kalesa? Yun ang gusto ko pong matanong ninyo ngayong umaga. Alright. That's wonderful. God's grace and unmerited favor is the new covenant that you can enjoy today. Compromise and confusion occur when believers start fighting to put themselves back under the old covenant of Moses. Kaya minsan may mga struggles tayo, pinipilit natin ibalik natin ang ating sarili doon sa lumang tipan. The new covenant and Jesus' blood, which is the gospel of God's unmerited favor, is designed for us to succeed in life. The new covenant was given in order for us to be successful in life. And that's why I encourage you today, know your covenant rights in Christ. Alamin po natin yung karapatan po natin doon po sa bagong tipan na nilikha ng Panginoon. Many good, well-meaning, and sincere believers today are defeated by their lack of knowledge of the new covenant and all the benefits that Jesus has purchased for them at the cross. So, minsan hindi ko natin alam ano yung mga benepisyo na binigay ni Jesus Christ when He died on the cross. And that's why today, we are still trying to to do everything in order for God to qualify us. Ay, kailangan, gawin ko ito para i-bless ako ni Lord ngayon. Alam mo ba ninyo, your blessing is not based on your performance. Your blessing is based on your position in Christ. O, di ba? Tayo, minsan, gawin ko to para pagpalain ako ng Panginoon. Tayo, baligtad ngayon. Alam natin, ginagawa mo ito dahil ginawa na ni Kristo yon para sa'yo. That's the big difference. In the old covenant, you need to perform. But in the new covenant, you don't need to perform. You need to believe on what Jesus Christ has done. At dahil ginawa na ni Kristo para sa'yo, lalo ka nagsusumikap na gawin yon. Lalo ka naging masipag dahil pasasalamat mo sa ginawa ni Kristo. Look at your salvation.
You are saved by the grace of God through faith in Jesus Christ. And that's why God said, work out your salvation. What does it mean to work out your salvation? Work out your salvation, hindi ho nagkakaulugan, hindi tapos yung salvation. Ligtas ka na, sinave ka na. Ang ibig sabihin ni Pablo, ng work out your salvation with fear and trembling, ang ibig sabihin na, patunayan mong ligtas ka. That's so simple. Ibig sabihin, ligtas ka na. Okay nang mambabae? Okay nang gumawa ng kalokohan? Hindi ho. Work out your salvation, patunayan mo na ligtas ka nga. So, nagkakaintindihan na ba tayo? Amen. Hindi tayo tinuturuan ng Diyos na tayo ay nakatanggap ng grasya na magiging complacent sa buhay. Ang mga Kristiyano na kaunawa sa biyaya ng Diyos ay lalong masigasig para kay Kristo. Hallelujah. Alam ba ninyo, if you receive the grace of God, mas malaki ang pananagutan mo? O, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa Old Testament, ang sabi niya, huwag kang mangangalunya. Para mapatunayan ng alunya ka, anong gagawin mo? Makikisiping ka sa asawa ng ibang asawa. Is that right? Ang tawag dyan ay adultery. Sa New Covenant, sa grace, ang sabi ng Bible, tumingin ka lang na may pagnanasa, nagkasala ka ng, alin ang mas malaking pananagutan? Di ba ngayon? Ang sabi ng Bible, huwag kang papatay. That is the Old Covenant. Parurusahan ka doon sa pagpatay kung nakapatay ka talaga. Literally. Gets nyo? Now, tingnan natin sa grasya. Ang magalit ka sa kapatid mo, ang tawag sa iyo ay murderer. Kaya sa Bible, sa New Testament, huwag lilipasan, lulubogan ng araw ang iyong galit. O, kita nyo? So, akala ho natin, pag naging grace ka na, complacent ka. No! You have to work out your salvation. Prove that you are really a born-again Christian. So, alam na po natin mga kapatid. Amen? Ay, akala ho ng marami, wala ka nang gagawin. Meron. We are saved by grace unto good works. Ulitin ko. You are saved not by works, but you are saved unto good works. Ay, hindi nyo pa ako nagets eh. You are saved not by works, it is by grace. You are saved unto good works. Ikaw ay naligtas hindi sa gawa, kundi sa biyaya, pero iniligtas ka para sa mabuting gawa. Okay, pagkatapos mo maligtas, kailangan lahat ng mabubuting gawa ay dapat makita sa iyo. So, iyon po ay yung tamang tinuturo ng Biblia. Okay, tingnan natin yung mga benefits po natin. Who redeem your life from the pit. Crown you with loving compassion. Pinula ko na po para alam mo natin yung mga benefits natin sa New Testament. Yan, share mo na lang. Share mo na po yan pag yan ay tinignan nyo. And satisfies your desires with good things. So that your youth is renewed like the eagles. Kita nyo? Andito na lahat. Sa sinulat ng salmista. Now, tingnan natin, what are the lists or our benefits under the New Covenant and Christ? Isa-isahin po natin. Forgive all our sins. Listen, pinatawad na lahat ng kasalanan mo. Kaya huwag ka na mag-imot-imot dyan. Pinatawad kaya ako ni Lord? Yung isa kong pagnagawa kasalanan. Hindi. Lahat. I will remember your sin no more. Kinalimutan na lang, Lord, ba't ayaw mo pang kalimutan? Kalimutan mo na, kinalimutan lang ni Lord eh. Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of what? Hindi sin, sins. So lahat ng kasalanan mo, pinatawad na ni Lord. So maniwala ka lang sa ginawa ni Lord. Pangalawa, heals all our diseases. Ang mga born-again Christian ay hindi pagagalingin. Pinagaling na. Kumusta ka, sister? Ito. By faith, gagaling na ako. Mali. By faith, magaling na ako.
Amen. Hindi yung gagaling ka pa lang. Sabi ng Bible, you were healed. Past tense, it was still already by Jesus. It was done already by Jesus. Now let me read to you the CEV translation. Ang ganda po ng pagkakaliwat. Christ carried the burden of our sins. Dinala niya ang ating mga kasalanan. He was nailed to the cross so that we would stop sinning and start living right. Anong sabi? By His cuts and bruises, you are healed. Kaya lahat ng sakit mo, kapatid, magaling na yan. Yung rayuma mo, kapatid, magaling na yan. O, kumusta ito? May rayuma ako. Inangkin mo pa. Sorry po, Sabi ng Bible, kung ano yung sinasabi mo, mangyayari sa'yo. Why not begin to declare, kumusta ka? Eto, magaling ng rayuma ko. Amen? Kumusta ka? Eto, magaling na ang paglaki ng puso ko. Praise God. Redeem our lives from pit. Kapatid, wala ka na doon sa sa ilalim. Ano ba yung pit? Okay, wala ka na ron. Ito pa, matindi. Crown our lives with loving compassion. Kaya ang mga born-again Christian, isa sa mga benefits nito, punong-puno ka ng pagmamahal, punong-puno ka ng kahabagan ng Diyos. Hallelujah! You are deeply loved. God is so compassionate with us. At ito pa, matindi. Satisfies our desires with good things. Kaya sa mga anak ng Diyos sa New Testament, hindi bad things ang dapat in-expect natin. Lahat ng good things ay tatanggapin ho natin. As a matter of fact, tinanggap mo na. Sabi po ng 2 Peter 1:3, Ephesians chapter 1 verse 3, lahat ng magagandang bagay ay binigay na ni Lord sa inyo because God is good. Our God is good. Palakpakan natin siya. He is good. He will never withhold good things for you. Now, ano ang end result ng mga benefits na yan? Ilan po lamang yan sa binigay ko? Marami pa ho yan. Kasi pag binigay ko sa inyo isa-isa, lahat yan, magtatagal tayo. The end results of our benefits. Ano yung end results ng benefits na yan? So that your youth is renewed like the eagles. Glory be to God. Kaya mga anak ng Diyos ay punong-puno ng sigla. Ang mga anak ng Diyos ay katulad ng mga agila na sila po ay hindi katulad ng mga manok. Amen. Ang mga agila ay lumilipad. Hallelujah. Na kayang salubungin ang mga unos ng bagyo. Sabihin mo sa katabi mo, ayan, salamat, buhay ka pa. Sige po, sabihin mo sa katabi mo, kaya pala, buhay ka pa. Your strength is renewed like an eagle. Glory. Kaya tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo napapagod. Yes, physically, we are tired sometimes, but spiritually, hallelujah, pagsubok, kayang-kaya. Pagsubok, kayang-kaya. Pagsubok, kayang-kaya. Pinanghihinaan tayo. Pero itong magandang balita na nais kong sabihin sa inyo, in the new covenant, hallelujah, ang hindi mo magagawa, ginagawa ng Diyos. Kung wala ka ng lakas, dinalagdagan ng Diyos ang lakas mo para maitawid mo ang pagsubok at problema kinakaharap mo. That's the big difference. You will not be condemned, you will not be cursed. Hindi sasabihin ng Diyos, ano? Yabang mo, ha? Bahala ka sa buhay mo, hindi. Si Lord, sa bagong tipan, aalalayan ka niya, i-extend niya ang kanyang kamay para makaaho ka sa pagkakalubog mo, ano man ang iyong kinasasadlakan ngayon. What we need is a greater revelation and appreciation of Jesus and everything that has done for us. So, kailangan ma-reveal po sa atin, how can you receive the revelation when you are not reading the Bible? So, read the Bible and listen to the preaching of the Word of God. Alam nyo, minsan nalulungkot po ako, may mga pastor hindi na nakikinig ng salita ng Diyos. And some conferences, yung mga pastor, nagkukonferensya rin. Ako po, pag may mga nagtuturo, nakikinig po ako. You know why? Because I believe, as the Lord leads that person to speak, mayroon siyang bago at bagong gagawin.
naniniwala po ako, kahit na ang mga nagsasalita sa leader, dapat mong pakinggan. Because you will be learning something from them. Kaya ako, nag-enjoy po ako pag nakikinig ako sa mga nagpipreach dito. You know why? Kaya nga hawak ko kaagad ang laptop ko pag may nagpipreach. Kasi habang nagpipreach sila, ay nakakagawa ko ng sermon out of their sermon. God is speaking to you. Kaya minsan yung mga nagsasalita rito, Pastor, ito yung nagawa kong sermon, no? So iba na yung mas okay pa yung nagawa mo kasi na-enhance lalo. Gets nyo po? Natatawa nga ako kay Pastor Agri. Kasi nung mga bago pa yung sermon ko rito, mahilig ako sa Roman numeral number 1, ABC, 1, 2, 3. Matindi yun. Tapos 3 yun. 3 main points yun. Tapos may 3 sub-points at may 3 sub-sub-points. Sabi ni Pastor Agri, Pastor, 3 sermon na to. Kaya niyang gawin yung isang sermon ko ng 3 sermon. O di mas magaling siya sa akin. Bakit? Ako isa lang, siya 3. O di lugi ako. Siya, lamang. 3 nagawa niya sa isang sermon. Ganon ako kasi pag mag-aral noon. Talagang mahaba. Kaya minsan yung mga pastor na tinitingnan ng outline ko, Pastor, ang bira, paano ko ipipreach to ng 1 oras? Ako, pinipreach ko ng 1 oras yan. I can manage to preach that in 1 hour. Pero sila hindi. Kaya ang gagawin nila, hahatiin sa 3. Kita nyo yung galing ng mga yon? Nagawa nilang 3? Alright. Siyempre, kaya ko rin gawin. Binigyan lang ako nila ng idea. Okay? God lamented in Hosea. Nalungkot si Lord sa Hosea. Nalungkot si Lord sa pahayag ni Hosea. Ano sabi? My people are destroyed from lack of. Yun yung problema sa atin. Kaya tayo nadidestroy kasi kulang sa kaalaman. So in what ways we can know our covenant rights in Christ? Paano natin malalaman yung covenant rights natin in Christ? Alright, let us be a people who are full of knowledge of Jesus, His person, His love, and finished work. So kailangan alamin natin lahat yan. At mabuting balita, next year, ang ating tema is the priceless gain of knowing Christ Jesus. So do you want to know Jesus more? Kikilalanin natin ang gusto si Jesus. Kilalanin natin si Jesus, pero ang tanong, gaano natin siya kakilala? Next year, we'll be preaching you about Jesus Christ. All about Jesus. Totoo naman. Si Jesus talaga ang pinaka-tema ng Biblia. Alright? Kagabi po, nalungkot po ako sapagkat nag-start po kami ng Tenets of Faith. Wala pa po kaming 20. So, in-encourage po namin kayo, lahat ng pastor, lahat ng manggagawa, lahat ng nasa banda, dapat lumalago tayong lahat. Lahat na leaders, dapat, lahat ng nasa council, dapat ho kasama namin po kayo na nag-aaralan ng Tenets of Faith sa tuwing Sabado. Tuwing Sabado po yun, alas 5 na po. 1 oras lang po yung pagtuturo ko. 5 to 6 lang. Alright, so come on Sunday, Saturday, 5 to 6. Kasi po, mga nag-request, 5 to 6, yung nag-request, wala naman. Kaya dumating ko kayo sa Sabado, ginawa ko na hong 5. Pag na yung nag-request na gawin ng 4, gagawin kong 4. Kung anong request nyo, gagawin ko. Kung gusto nyo na lang alas 12 ng madaling araw, gagawin ko. And I am committed to teach you. Parang wala akong narinig eh. Amen. Alright, so ako ay nakikinig kung anong suggestion po ninyo. Ang mahalaga sa akin ay matuto po tayong lahat. Amen? Amen. So know about Jesus' person, His love, and His finished work. So don't allow your ignorance to rob you anymore. So wag tayong magpaka-igno. We will be missing a lot of God's blessings. So find out all your covenant rights in Christ Jesus today. So yung ating tinalakay ay konti lamang po yan. So ngayong pong umaga, we are living in a better covenant. Everybody say, better covenant.
So let us enjoy all the benefits na binigay ng Panginoon sa ating lahat. Tumayo po tayo. To God be the glory. Thanks for coming and mabuhay. See you next time. Habang palakpakan natin si Lord, habang tayo ho ay nakatayo ngayong umaga. Meron po tayong gagawin. Ang ating gagawin ay yung isang hilera. Magkakahawak kayo ng kamay. Ipag-pray nyo yung nasa kanan, ipag-pray nyo yung nasa kaliwa. Is that okay? O sige po. Pumunta ho kayo sa yan. Sige. Humilera po kayo, hawak sa kanan, hawak sa kaliwa. Okay po ba? Hawak sa kanan, hawak sa kaliwa. So, what we will be doing today, lahat ng nasa kaliwa, ipag-pray ninyo. Okay? At pagkatapos ninyo may pag-pray yung lahat ng nasa kaliwa, lahat naman na nasa kanan pagkatapos ipag-pray natin. Naintindihan na natin? Okay, 1, 2, 3, go. Lahat ng nasa kaliwa, ipag-pray po ninyo. Alright? Ngayon po, yung nasa kanan naman po natin ay pag-pray natin. Okay, let's go. Pray for somebody on your right. Alright. Panginoon Diyos, maraming pong salamat ngayong umaga na kayo po ay dumirinig ng aming mga panalangin. Lord, salamat po na lahat ng may sakit, pinagaling nyo na po. Lahat ng mga pangangailangan, kinatagpo nyo na po. Lahat ng nangihina, pinalakas nyo na po. Lahat ng may pagkukulang ay pinunan nyo na, Panginoon. Salamat, Lord, sa bagong tipan na kahit kami mga sablay, ay tinanggap nyo kami. Salamat that you are not condemning us. Lord, salamat that you are not mad at us. You are not angry with us. You really love us so much. At hindi namin kayang baguhin ang pagmamahal mo, ano man ang response namin sa iyo. You still love us in spite of everything. Thank you so much for all the benefits that we have just received. We are forgiven. We are redeemed. We are blessed materially, spiritually, in all aspects of our lives. We are blessed. Thank you so much for those wonderful benefits that we have just received from you. Lord, thank you so much that you died on the cross. You received a lot of punishment and sufferings in our behalf. And today, we would like to remember what you have done on the cross. Panginoon, naalalahanin namin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Nais po namin patuloy na magkaroon ng bahagi